Kumusta mga kasaliksik? Patuloy ang mainit na sagupaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ngayong Disyembre. At sa kabila ng inaasahang lakas ng puwersang militar ng Moscow, nagkaroon ng mga ulat ng sunod-sunod na pagkatalo ang mga tropang Ruso sa ilang mga lugar sa loob at paligid ng Ukraine. Ayon sa mga opisyal ng Ukrainian Armed Forces at independent analysts, nagkaroon ng makabuluhang pag-usad ang mga depensibong taktika ng Ukraine, dahilan upang magkaroon ng malaking epekto sa operasyon ng Russia sa rehiyon. Sa mga ulat mula sa Kyiv, pinapalakas ng Ukraine ang kanilang posisyon sa mga kritikal na bahagi ng rehiyon ng Donetsk, kung saan isang mahalagang operasyon ng Russia ang tila huminto dulot ng malakas na depensa ng mga Ukrainian. Sa kabila ng malawakang paggamit ng artillery at misail ng mga Ruso, hindi pa rin nila napasok ang ilang mga lugar na itinuturing nilang mahalaga sa kanilang estratehiya. Bukod dito, iniulat ng mga eksperto na hindi lang sa mga taktikal na laban nagkakaroon ng problema ang Russia, kundi pati na rin sa lohistika at koordinasyon ng kanilang mga puwersa. Ayon sa Defense Intelligence ng Ukraine, isang malaking labanan ang naganap malapit sa Bakhmut, kung saan pinilit ng mga tropang Ruso na makuha ang kontrol ng lugar. Sa kabila ng kanilang malawakang pag-atake, naitala ang pagkasira ng maraming kagamitan at pagkawala ng malaking bilang ng mga sundalo ng Russia na nagdulot ng panghihina sa kanilang panig. Ilang ulat din ang nagsabi na ang kakulangan sa disiplina at hindi maayos na supply ang dahilan ng mabilis na pagbagsak ng moral ng mga tropang Ruso. Dagdag pa rito, napabalita rin ang sunod-sunod na pagsabog sa mga ammunition depot at supply lines ng Russia sa loob ng mga teritoryong sinakop nila. Pinaniniwala ang dulot ito ng mga operasyon ng Ukrainian resistance fighters na gumagamit ng mga modernong taktika at teknolohiya mula sa kanluraning mga bansa. Ayon sa mga analista, ang ganitong uri ng opensiba ng Ukraine ay nagiging sanhi ng malaking pagkagambala sa estratehikong pagpaplano ng Russia. Hindi rin lingid sa kaalaman ng publiko ang epekto ng mas pinalawak na paggamit ng mga drones ng Ukraine laban sa Russia. Sa pinakahuling ulat, ilang mahahalagang infrastruktura at military equipment ng Russia ang nawasak dulot ng mga high-precision drone strikes na isinasagawa ng Kyiv. Sa kabila ng pagsisikap ng Russia na pabagsakin ang mga drone na ito, hindi nila magawang kontrolin ang dami at dalas ng mga atake na sumisira sa kanilang puwersa. Habang patuloy ang laban, mas lumalalim ang epekto ng international sanctions sa kakayahan ng Russia na suportahan ang kanilang operasyong militar. Ang limitasyon sa produksyon ng mga modernong armas at pagkakaroon ng kakulangan sa mga bihasang sundalo ay unti-unting nagdudulot ng krisis sa kanilang kampanya. Ang mga pagkatalong ito ay hindi lamang sumasalamin sa kahinaan ng kanilang militar, kundi nagpapakita rin ng pagiging matatag ng depensibong kampanya ng Ukraine. Sa kasalukuyang estado ng digmaan, malinaw na hindi pa natatapos ang laban. Ngunit ang mga tagumpay ng Ukraine ngayong Disyembre ay nagiging dahilan upang mag-alab ang kanilang pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, naging kapansin-pansin ang pagiging organisado at epektibo ng mga estratehiya ng gobyerno ng Ukraine sa pagpapalakas ng kanilang depensa at pagsulong ng kanilang laban. Sa kabila ng mas malaking puwersa ng Russia, naipakita ng Ukraine ang kanilang kakayahan sa paggamit ng makabagong taktika, teknolohiya, at diplomasya upang masigurado ang kalayaan ng kanilang teritoryo. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng Ukraine ay ang mabisang paggamit ng high-precision weapons na kanilang natanggap mula sa kanluran, tulad ng HIMARS, High Mobility Artillery Rocket Systems, at advanced drones.
Ang mga kagamitang ito ay naging sentro ng kanilang opensiba at depensa na tumarget sa mahahalagang pasilidad militar at supply lines ng Russia. Sa pamamagitan ng tumpak na pag-atake, nagawa nilang gawing mahirap para sa Russia na mag-redeploy ng kanilang puwersa o magdala ng mga karagdagang kagamitan sa mga aktibong war zones. Kasabay nito, ang gobyerno ng Ukraine ay naglunsad din ng mga operasyong gerilya at nagpapatuloy na sumuporta sa mga resistance fighters sa loob ng mga sinakop na teritoryo. Ang mga operasyong ito ay nakatuon sa pagpapahina ng kontrol ng Russia sa mga rehiyon sa pamamagitan ng sabotage, pag-atake sa kanilang supply chains, at pagpigil sa mga pagtatangka ng Russia na magtatag ng ganap na administratibong kontrol. Ang mga lokal na Ukrainian ay sinanay at ginabayan upang magsagawa ng mga aktibidad na nagdudulot ng malaking abala sa mga operasyon ng mga Ruso. Hindi rin maikakaila ang papel ng pamahalaang Ukrainian sa pagpapalakas ng morale ng kanilang mamamayan at ng kanilang militar. Regular na nagbibigay ng update si Pangulong Volodymyr Zelensky sa kanyang mga kababayan at patuloy niyang pinapalakas ang diwa ng pagkakaisa sa kabila ng pagsubok. Bukod pa rito, ang kanyang aktibong presensya sa internasyonal na entablado ay nagdala ng malawak na suporta mula sa iba't ibang bansa. Ang kanyang mga talumpati sa United Nations, European Union, at iba pang mga pandaigdigang organisasyon ay nagresulta sa patuloy na pagbibigay ng tulong militar, humanitarian aid, at economic support sa Ukraine. Diplomatikong naging epektibo rin ng Ukraine sa pagpapalawak ng suporta sa kanilang laban. Naging mahalaga ang papel ng mga embahada ng Ukraine sa pagbibigay ng malinaw na impormasyon sa mga dayuhang pamahalaan tungkol sa sitwasyon sa kanilang bansa. Sa pamamagitan ng kanilang epektibong komunikasyon, naging mas madali para sa mga bansang kanluranin na maunawaan ang kahalagahan ng kanilang pakikialam at tulong. Bukod sa teknolohiya at diplomasya, ginamit din ng Ukraine ang kanilang likas na kaalaman sa teritoryo upang lumaban. Ang detalyado at mahusay nilang kaalaman sa kanilang mga lugar ay naging mahalaga sa pagtatayo ng depensibong estratehiya, lalo na sa mga urban centers. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga makikitid na kalsada, mga gusali, at natural na harang, napigilan ng Ukraine ang mabilis na pag-usad ng mga tropang Ruso. Ang matagumpay na kombinasyon ng makabagong teknolohiya, epektibong diplomasya, at lokal na kaalaman ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan ng Ukraine sa gitna ng mga hamon ng digmaan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo nilang pinapalakas ang kanilang kakayahan, habang unti-unting nagpapakita ng kahinaan ng kanilang kalaban. Ang patuloy na pagsuporta ng pandaigdigang komunidad at ang di matitinag na determinasyon ng mga Ukrainian ang nagiging susi sa tagumpay ng kanilang kampanya laban sa pananakop. Ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay hindi lamang patungkol sa lakas ng armas at dami ng tropa. Ito rin ay patungkol sa talino, taktika, at kakayahang magpatuloy sa kabila ng hamon. Sa maraming aspeto, na ipapakita ng Ukraine ang kanilang kahusayan, hindi lamang sa larangan ng militar, kundi pati na rin sa diplomatikong larangan, teknolohiya, at sa pagpapanatili ng mataas na morale ng kanilang mamamayan. Ang pagpapalakas ng internasyonal na suporta ay isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng Ukraine. Sa pamamagitan ng kanilang epektibong diplomasya, nakuha nila ang suporta ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, United Kingdom, Germany, at iba pang miyembro ng European Union. Ang kanilang kahusayan sa pagpapaliwanag ng sitwasyon sa pandaigdigang komunidad ay nagdulot ng tuloy-tuloy na daloy ng tulong, mula sa makabagong armas hanggang sa humanitarian aid. Hindi lamang nito pinatatatag ang kanilang depensa, kundi nagiging inspirasyon din ito sa kanilang mamamayan na makita ang pandaigdigang pakikiisa sa kanilang laban.
Kasabay nito, ang mabilis na modernisasyon ng kanilang sandatahang lakas ay isang patunay ng kanilang kakayahang mag-adapt sa makabagong teknolohiya. Sa tulong ng mga kaalyado, ang kanilang mga sundalo ay sumailalim sa pagsasanay gamit ang mga standard na taktika ng NATO. Ang mga makabagong sistema ng armas, tulad ng advanced artillery at surveillance drones, ay epektibong ginamit hindi lamang para sa depensa, kundi para sa matagumpay na mga counter-offensive operations. Ang ganitong modernisasyon ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa mga mahahalagang laban. Ngunit, higit pa sa lakas ng armas, ang moral at resilience ng mamamayan ng Ukraine ang nagiging pangunahing puwersa sa kanilang kampanya. Sa kabila ng mga trahedyang dulot ng digmaan, nananatili ang mataas na diwa ng pagkakaisa sa mga Ukrainian. Makikita ito sa patuloy na pagtutulungan sa mga komunidad, ang mabilis na pagbangon mula sa pinsala, at ang kanilang kolektibong paninindigan laban sa pananakop. Ang pamahalaan, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Volodymyr Zelensky, ay nagpatupad ng mga inisyatibo upang tiyakin na ang bawat mamamayan, mula sa sundalo hanggang sa mga sibilyan, ay nararamdaman ang suporta ng kanilang gobyerno. Ang husay ng Ukraine ay hindi rin limitado sa tradisyonal na laban. Sa larangan ng cybersecurity, naging epektibo sila sa paggamit ng modernong teknolohiya upang kontrahin ang mga plano ng Russia. Ang kanilang kakayahan sa intelligence gathering ay nagresulta sa mabilis na pagtukoy sa mga kilos ng kalaban at paghadlang sa mga operasyon nito. Bukod dito, nagamit nila ang cyber operations upang maantala ang komunikasyon ng Russia, makuha ang simpatiya ng pandaigdigang komunidad, at palaganapin ang tamang impormasyon upang kontrahin ang propaganda ng kanilang kalaban. Isa pang aspeto ng kanilang kahusayan ay ang mga matagumpay na counter-offensives na kanilang isinagawa. Sa pamamagitan ng mahusay na pagpaplano at koordinasyon, nabawi nila ang ilang mga teritoryo na dating kontrolado ng Russia. Ang ganitong tagumpay ay patunay ng kanilang estratehikong epektibidad at kakayahang magamit ang limitadong mga resources para sa pinakamalaking epekto. Sa kabuuan, ang husay ng Ukraine sa gitna ng digmaan ay makikita sa kanilang kakayahang magplano, magpatupad ng modernong taktika, at mapanatili ang diwa ng kanilang mamamayan. Habang tumatagal ang labanan, patuloy nilang pinapakita na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng armas, kundi tungkol din sa talino, pagkakaisa, at determinasyon. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang kapansin-pansing aspeto ng kampanya ng Ukraine, ang kanilang matagumpay na pagsasagawa ng sabotage at covert operations sa mismong teritoryo ng Russia. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nagpapakita ng taktikal na kahusayan ng Ukraine, kundi nagbibigay rin ng malinaw na mensahe na kaya nilang magdala ng digmaan sa teritoryo ng kanilang kalaban. Sa mga nagdaang linggo, naiulat ang sunod-sunod na pagsabog sa mga railway lines, ammunition depots, at iba pang mahahalagang pasilidad sa loob ng Russia. Ang mga ito ay hindi itinuturing na simpleng aksidente, kundi mga maingat na planadong operasyon na isinagawa ng mga elemento ng Ukrainian resistance at special forces. Ang pagsira sa mga riles ng tren, halimbawa, ay nagdulot ng malaking abala sa lohistika ng Russia, na nagpapabagal sa paghahatid ng mga armas at supply sa mga frontline ng digmaan. Ang mga ammunition depot na sumabog ay nagdulot ng kakulangan sa bala at kagamitan ng mga tropa ng Russia, lalo na sa mga lugar kung saan sila nakikipaglaban ng matindi. Sa likod ng mga sabotahe na ito ay ang kahusayan ng Ukrainian Special Forces, nakilala sa kanilang kakayahang magsagawa ng tahimik ngunit epektibong operasyon sa malalayong teritoryo. Ilang ulat ang nagsasabing nagawa nilang tumarget ng mga communication hubs at radar systems sa loob ng Russia, dahilan upang maantala ang koordinasyon
ng mga puwersang militar ng Moscow. Ang kanilang kakayahang mag-operate nang hindi nadedetect ay isang patunay ng kanilang mataas na antas ng pagsasanay at paggamit ng makabagong teknolohiya. Isang mahalagang halimbawa ng ganitong uri ng operasyon ay ang pag-atake sa isang fuel depot sa malapit sa hangganan ng Russia. Gamit ang maingat na pagplano, nagawa ng Ukrainian operatives na pasabugin ang depo ng walang agarang pagkahuli, dahilan upang mawalan ng supply ng gasolina ang mga sasakyan ng militar ng Russia. Bukod dito, nagkaroon din ng mga insidente kung saan ang mga pangunahing pasilidad na elektrikal na nagbibigay suporta sa mga kampo militar ng Russia ay pinasabog, nagdulot ng matagalang pagkawala ng kuryente. Hindi lamang mga pisikal na target ang tinatamaan ng mga operasyong ito. Malaki rin ang epekto ng mga sabotahe sa moral ng Russia. Sa bawat ulat ng pagsabog o pagkasira ng mga mahahalagang pasilidad, napapatunayan ng Ukraine na kaya nilang makalusot sa loob ng teritoryo ng kanilang kalaban. Nagiging sanhi ng takot at kawalan ng kumpiyansa sa hanay ng militar ng Russia. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng sabotage at covert operations, nagagawa ng Ukraine na magdala ng malaking pinsala sa estratehikong kakayahan ng Russia, habang patuloy na pinapalakas ang kanilang sariling depensa. Ang ganitong uri ng digmaan ay nagpapakita ng mas sopistikadong anyo ng labanan, kung saan hindi lamang sa harapan ng digmaan nagaganap ang laban, kundi pati na rin sa malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban. Ang Black Sea region ay naging sentro ng matinding operasyong militar sa pagitan ng Ukraine at Russia, kamakailan lamang, na nagbigay diin sa kahahalagahan ng kontrol sa rehiyong ito sa kasalukuyang digmaan. Sa kabila ng limitadong naval capabilities kumpara sa Russia, ginamit ng Ukraine ang kanilang talino at teknolohikal na kahusayan upang maisakatuparan ang mga matagumpay na pag-atake laban sa mga estratehikong target ng Russia sa rehiyon. Isa sa mga tampok na operasyon ng Ukraine ay ang paggamit ng mga Unmanned Surface Vehicles, USVs o drone boats upang atakehin ang mga barkong pandigma at supply vessels ng Russia. Ang mga drone boats na ito ay kayang magdala ng mga pampasabog at magpatakbo sa ilalim ng radar, dahilan upang magdulot ng malaking pinsala sa fleet ng Russia sa rehiyon. Ang mga pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkawasak ng ilang mga barkong pandigma, kasama na ang ilan sa mga pangunahing barko na may dalang mga long-range missile na ginagamit ng Russia upang atakihin ang mga teritoryo ng Ukraine. Kasabay nito, naging epektibo rin ang paggamit ng mga long-range missiles ng Ukraine sa pag-target ng mga naval bases at oil storage facilities na nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Ang ganitong mga pag-atake ay nagdulot ng malaking abala sa operasyon ng mga barko ng Russia, partikular na sa Sebastopol, na pangunahing base ng Russian Black Sea Fleet. Ang kakulangan sa supply ng gasolina at mga sirang pasilidad ay lalong nagpapabagal sa kakayahan ng Russia na mag-operate sa rehiyon. Bukod sa direktang pag-atake sa mga barko at pasilidad, ginamit din ng Ukraine ang mga taktikang psychological upang hadlangan ang mga plano ng Russia sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga operasyong nagpapakita ng kanilang kakayahang mag-target ng malalaking estratehikong asset sa dagat. Nagdulot ang Ukraine ng takot at kawalan ng kumpiyansa sa mga tropang pandagat ng Russia. Ang mga ulat ng sunod-sunod na pag-atake ay nagpuwersa sa Russia na ilipat ang ilang kanilang mga barko sa mas ligtas na mga lugar, na nagresulta sa pagbawas ng kanilang presensya sa Black Sea. Hindi rin pinalampas ng Ukraine ang oportunidad na makuha ang suporta ng mga kalapit na bansa upang maipilit ang kanilang kontrol sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng alyansa sa mga bansang may interes sa Black Sea, tulad ng Turkey at Romania, nagkaroon sila ng pagkakataon na palakasin ang kanilang posisyon
sa internasyonal na komunidad at tiyakin na hindi magtatagumpay ang Russia sa kanilang layunin na kontrolin ang rehiyon. Ang mga operasyong isinagawa ng Ukraine sa Black Sea ay patunay ng kanilang kakayahang labanan ang isang mas malaking puwersa gamit ang mga makabagong taktika at estratehiya. Habang patuloy na lumalakas ang kanilang kapasidad sa larangan ng naval warfare, nananatiling isang hamon para sa Russia na mapanatili ang kanilang kontrol sa rehiyon sa gitna ng mga epektibong pag-atake ng Ukraine.